Please all be seated for the homily. Gandang gabi po sa inyong lahat na nakikiisa sa ating pagdiriwang ng Eukaristiya dyan sa kanilang mga tahanan. Sa linggong ito ay ipinagdiriwang po ng simbahan ang kilala natin sa tawag sa Ingles na Shepherd Sunday, no? Yung linggo ng mabuting pastol. At pangunahing makikita natin dito ang ating Panginoong Jesus bilang ating mabuting pastol at tayo bilang kanyang mga kawan. Kaalinsabay nito, ipinagdiriwang din ng simbahan ang pambansang araw ng panalangin para sa bukasyon. Sa ganitong diwa, magandang makita natin sa usapin ng bukasyon na hindi lamang ito tutukoy sa bukasyon ng pagpapari o pagiging buhay relihiyoso na karaniwan nating agad naiisip kapag nabanggit yung salitang bukasyon. Sa katotohanan, maliban sa pagpapari ay nariyan ang bukasyon ng tinatawag nating single blessedness, no? Yung pananatiling dalaga o binata. Nariyan din yung bukasyon ng pag-aasawa. No? Ang mga bukasyong ito lahat ay mahalaga. No? Mahalaga sapagkat silang lahat ay bumubuo sa isang pamilya ng Diyos, no? Bilang isang simbahan. Kaya nga, kung tutuusin, bilang mga kawan, bilang mga tinawag sa iba't ibang bukasyon, darating tayo sa sitwasyon na tayo naman ay pagkakalooban ng Diyos ng mga kawan. No? Tayo rin ay magiging mga pastol. Kung tayo ay tinawag sa panawagan sa bukasyon ng pagiging pari, tayo ay mangunguna, aakay sa mga tao patungo sa Diyos. Kung tayo ay tatawagin sa bukasyon ng pag-aasawa, magiging pastol tayo ng ating mga anak. O sa pagiging binata o dalaga, maraming uri din ng pagkapastol na maaaring ipagkaloob sa atin ng Panginoon, maaaring sa ating mga hanap buhay o sa ating maliit na pamayanan o komunidad. Sa ganyang usapin ay mahalagang makita natin ano yung magagandang katangian na taglay ng ating mabuting pastol para kung dumating yung pagkakataon na tayo ay kailangang manguna, mag-alaga ng mga tupa, ng kawan, ay maalagaan natin sila ng naaayon sa kalooban ng ating mabuting pastol. Pero bago yan, magandang makita natin yung sinasabi sa Biblia. Ano yung tinutukoy ni Jesus, no? Doon dito sa unang bahagi ng Ebanghelyo. Sabi niya, no? I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate but climbs over elsewhere is a thief and a robber. Kasunod nito, the gatekeeper opens it for him and the sheep hear his voice. So, makikita natin dito yung anyo ng... Kasi sa Palestina, no, kung saan laganap ang pagpapastol, mayroong dalawang klase ng tinatawag nating kural ng mga tupa, no, yung kulungan ng mga tupa. Yung una, ito yung nandoon sa village, kung saan pinapapasok yung mga tupa kapag gabi na. Tapos mayroong isa, yung tinatawag nating gatekeeper na binabanggit dito na may hawak ng susi, no? Tapos siya yung magbubukas, tapos tatawagin ng pastol yung kanilang mga tupa, and then kilala nila yung pastol nila, lalabas sila at sasama dun sa kanilang pastol. Meron pang isang uri ng kulungan ng mga tupa, no? Ito naman ay nakatayo sa may bahaging dalisdis ng burol, no? Yung tinatawag natin sa Ingles na hillsides. Doon sila tumutuloy kapag panahon ng tag-init at hindi na sila nakakauwi ng gabi para bumalik doon sa kural na nasa village. Yung kural doon sa hillside, wala siyang pintuan, bukas lang siya, no? Papaligiran siya ng pader, tapos bukas, walang pintuan. Dito tutukoy ng literal yung sinasabi ni Jesus sa ikalawang bahagi ng ating ebanghelyo. Amen, amen, I say to you, I am the gate for the sheep. Kasi ang ginagawa ng mga pastol, humihiga sila doon sa pintuan. So sila yung nagsisilbing pintuan. Kaya walang makakalabas na tupa at walang makakapasok na gustong manakit sa mga tupa na hindi daraan doon sa katawan ng pastol na nakahiga doon mismo sa pintuan. No? Kaya makikita natin yung tinutukoy dito ng ating Panginoon. Pero bukod doon,
makikita natin yung pangunahing katangian ng mabuting pastol. Handa siyang ipagkaloob ang kanyang buhay para sa kanyang kawan. Kung sa simpleng salita, makikita nating handa siyang magbigay ng oras para gugulin sa ikabubuti ng kanyang kawan. Napakagandang parang i-imagine natin, napakaganda, no? Alagang-alaga yung mga tupa. Hindi lang iyan, no? Hindi lang yan yung oras na kayang ibigay ng pastol sa kanyang mga tupa. Hindi lang sa oras ng gabi kung saan nandun na sila sa kanilang koral. Kasi sa Palestina, hindi naman yan patag na lugar, hindi karamihan ay patag, no? Mabato. Madalang yung mga lugar dyan na may maraming damo. Kaya may tendency na ang isang tupa, habang siya ay nanginginain, naghahanap ng damo, siya ay mapalayo doon sa kanyang mga kasama. At iyon ang binabantayan ng mabuting pastol. Binabantayan niya buong tiyaga, buong pasensya, pinubuhos niya ang oras niya sa pagbabantay sa kanyang mga kawan. Isang magandang halimbawa na mahalagang taglayin natin sa mga pagkakataong tayo ay bibigyan ng pagkakataon na maging mga pastol sa iba't ibang anyo, sa iba't ibang paraan. Hindi yung uunahin natin ang ating sarili. Hindi iyon ang mabuting pastol. Yung mga kawan mo ang ihaharang mo para sa iyong kaligtasan. Mali, Hindi iyon mabuting pastol. Ang mabuting pastol, handang ibigay ang sarili, handang kalimutan ang sariling kaligtasan para sa kanyang kawan. Hindi siya yung uri ng pastol, na habang nandun, natutulog, nagpapahinga, pinapakilos niya yung kanyang mga tupa, bahala kayong kumilos, humanap ng inyong ikabubuhay. Pero sa ganitong diwa, mahalaga ring makita natin bilang mga kawan ng ating Panginoon, ano naman yung mga dahilan bakit tayo naliligaw? Siguro magandang tingnan natin dun sa isang malinaw na dahilan lang, bagamat marami ang dahilan. Makikita natin na ang karaniwang dahilan ay yung kawalan ng pagkakataong makinig sa sinasabi ng pastol. Kasi ang mga tupa, kilala nila yung boses ng kanilang pastol. At kaya lang sila maliligaw kapag dumating sila doon sa pagkakataon na masyadong maging busy sa paghahanap ng pisikal na pangangailangan, yung kanilang pagkain, doon nila makakaligtaang tumatawag na ang kanilang pastol. May isang kwento akong nabasa nga, Merong isang pastol, may ginagamit siyang salita, pantawag doon sa tupa niya, Humanga siya kasi hindi niya naman naiintindihan yung sinasabi ng pastol, pero nakita niya, sumusunod yung kanyang mga tupa. Ang ginawa niya, ginaya niya yung sound, yung pagkakabuo ng salitang ginagamit ng pastol. Ang ginawa ng mga tupa, tumingin lang sa kanya, tapos inulit niya. Dun sa pag-ulit niya, nagtakbuhan yung mga tupa, palayo sa kanya. Kasi alam nila, hindi siya ang kanilang pastol. Kaya maganda rin palagian tayong magkaroon ng pagkakataong makinig sa ating Diyos. Tapos pag merong mga ganon na parang ililigaw tayo, gagayahin yung ating pastol, malinaw sa atin yung boses ng ating pastol. Hindi tayo basta-basta maililigaw. Halimbawa, aalukin tayo o gumawa ka ng mga kasinungalingang balita para mailigaw natin ang marami. Pero babayaran kita ng malaking halaga. Yun ay hindi boses ng ating mabuting pastol, sapagkat ang ating mabuting pastol ay nagtuturo ng katotohanan. So dapat sa mga ganong pagkakataon, malinaw sa atin. Palagian tayong nakatuon sa kung ano ang sinasabi ng ating mabuting pastol. Kapag mayroong mga kapalit na mga bagay na maaaring magpahamak sa ating kaligtasan, hindi iyan galing sa ating mabuting pastol. Nariyan naman yung maraming pagkakataon na maririnig natin ang boses ng ating mabuting pastol. Nariyan ang Biblia na nagtuturo kung ano yung sinasabi at mga kagustuhan ng ating mabuting pastol. Harinawa, magkaroon tayo palagi ng pagkakataong makinig, makipagtagpo sa ating mabuting pastol sa anyo ng panalangin. Lalo na ngayong ipinagdiriwang natin
ang pambansang araw ng panalangin para sa bukasyon. Bukasyon man iyan ng pagpapari, bukasyon man yan ng pag-aasawa o pagiging single, no? Ang lahat ng iyan ay nangangailangan ng pakikipagtagpo sa ating mabuting pastol, sapagkat sa lahat ng bukasyong iyan ay mayroong isang panawagan. Ang panawagang maging banal, sa kung saang bukasyon tayo tinawag ng ating Panginoon. Sa ganon, magkakaroon tayo ng buhay, yung sinasabi dito sa huling bahagi ng ating magkakaroon tayo ng buhay, yung sinasabi dito sa huling bahagi ng ating ebanghelyo. I came so that they might have life and have it more abundantly. No? Naalala ko yung isang kwento, no? Merong isang masamang tao, no? Nagpaalam siya na magpapakamatay, no? Sabi niya, magpapakamatay ako, sabi niya. Tapos sabi sa kanya nung pinagpaalaman niya, bakit? Nabubuhay ka ba talaga? Tingnan natin, no? Buhay nga ba tayo talaga? Meron nga ba tayong tunay na buhay na naaayon sa kalooban ng Diyos? Sa pananatiling konektado natin sa ating mabuting pastor, magkakaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen.